malambot yan. Malambot. Ayaw. Parinig nyo. Start. Saka malambot yan. So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung mag top overhaul or mag engine refresh nitong Yamaha Mio i125. Okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, ano ba mga dahilan kung bakit natin kailangan i-top overhaul yung scooter? Unang dahilan yan kapag nagbabawas ng langis, kapag malakas magbawas ng langis, kapag merong loss compression, kapag sobrang mausok, yung tipong puting usok talagang hindi nawawala kahit mainit na yung makina. Posibleng may problema sa valve seal, sa piston ring o kaya baka sa block mismo. Kapag yung sunog na sunog yung langis na nakakapit, yung tipong nagtututong na sa mga pyesa sa loob ng makina. At saka meron pang isa. Ito yung tinatawag nilang engine refresh. Usually ang engine refresh ginagawa in every 40 to 60k. Pero yan, optional yan. Kung wala pa naman kayo nararamdaman na kakaiba, depende sa inyo kung ipapa-engine refresh nyo yung makina ng scooter nyo. So mga labs, simulan na natin to. Ang susunod natin gagawin, tatanggalin natin yung cover, yung U-box, at saka yung battery, okay? Tanggalin natin yan. So mga paps, tatanggalin ko na yung bolt dito sa sprocket niya. Gagamit tayo ng 10mm dyan. Ngayon dapat may kokontra sa magneto side. Okay, papakita ko sa inyo ginawa ko setup. So yun yung ginawa ko setup mga paps yan. Hawakan ko to habang niluluwagan yung sprocket bolt. Okay? Yan. Okay? So, yun na siya. So natanggal na natin yung pinaka-bolt dito. Hindi pa natin matatanggal yung pinaka-sprocket niyan kasi mahigpit pa yung pinaka-chain. Ang gagawin ko, luluwagan ko muna yung tension niyan. Dito, gawin natin yan. So pagluwag ng tension, clockwise, okay? So yan. Yan. Tapos, matatanggal ko na yung chain niyan. So yan, siya. So ito, susunod natin tatanggalin ito. Yan, allen.
So, ang sukat ito, number 5. So, ganito mga paps. Ito, tatanggalin na natin tong pinaka-nut niya. Ito, 4 to. So, 12 mm yan. Okay? So, sa pagtatanggal nito, hindi natin pwedeng tanggalin sa pag-ganon. Pa-cross yan mga paps. Unti-unti natin tatanggalin dito, 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 dito. Basta, pa-cross yan mga paps. Okay? So, tanggalin natin yan. 12 mm. Yan. Unti-unti lang ha. Okay. Tapos, tatanggalin natin yung pinaka-plate niya. Yung plate niya, tandaan nyo may arrow yan. So, may arrow yan dito pataas. So, ito mga paps ngayon, matatanggalan natin yung pinaka-cylinder head niya. So, ito. Ayan. So, sunod natin, tanggalin natin yung pinaka-tensioner niya. Ito, 8 mm yan. Yan. So, tatanggalin ko na yung cylinder block. Yan. So, ganito mga paps, tatanggalin natin yung pinaka-piston yan. Ngayon, sa pagtatanggal, ganito. Yan. Tatakpan natin to. Yan, tatakpan natin yung paligid. Kasi tatanggalin natin yung pin yan, kapag yung pin pumasok doon, masyadong malaking trabaho. So, kailangan takpan natin yung paligid yan mga paps. Tapos, tatanggalin natin yan. Yan. Ito siya mga paps. Okay? So, pag natanggalan natin yung pin lock niya, pwede natin itulak yung pin dito. Okay? Yan. Yan. So okay mga paps, ito yung connecting rod niyan. I-double check nyo to. Ito may konting play, okay lang yan. Huwag lang yung sobrang laki ng play. Yan. Pero pag konti lang, okay lang yan. Yun yung pinaka-pattern niyan na dapat nasa gitna yan. Tapos itong base gasket, ito, papalitan ko na yan. So mga paps, ito yung ano natin, cylinder head natin, tapos ito yung pinaka-cylinder block natin. Ito yung piston natin. Okay? Yan, may piston ring yan dito. So ito, tanggalin natin. Yan, 17 mm. Ito, oxygen sensor to. Yan. Yan. Itong spark plug, tanggalin natin. Ngayon, ito yung pinaka-sprocket natin. Pag ikakabit nyo to, tatandaan nyo yan, meron yan ditong yung parang nakalawit na bakal. Dito sa camshaft natin, papasok dapat yan. Okay? So, ganyan. Okay, huwag kayong magkakamali sa pagkakabit nito mga paps. Bago natin matanggal yung pinaka-camshaft nya, gagamit tayo ng allen sa pinaka-lock dito. Yan. Pa yung sukat nyan. Yan. Ito siya. Tapos matatanggalan natin yung pinaka-pin sa rocker arm. Yan. Ito. Yan. Yan. Pwede natin ibalik dito para hindi tayo malito. Yan, para mamaya konti na lang i-adjust natin valve clearance. Pwede rin yon. So dito naman tayo sa camshaft mga paps. Sa pagtatanggal nito, palagi nyo tatandaan, hindi nyo napapwersa ito. Titingnan nyo yung parang bakal na yon, nakikita nyo. Yan, nakita nyo yung bakal na yon, yan. Iaalay nyo sa bakal na yan, saka nyo matatanggal yan.
Ito na siya mga paps. Yung pinaka camshaft natin. Etong camshaft yan, madalas to nagkukos din to ng ingay. I-check nyo rin yung bearing yan. May bearing din dito yan sa loob. Check nyo rin. So mga paps, sa susunod natin ito. Tatanggalin natin yung pinaka-valve saka yung valve retainer niyan. Ngayon, gamit kayo ng basahan, lagay nyo sa ibaba. Yan. Okay. Tapos, gamit tayo nitong valve lock breaker. Yan, yung tool na to. Itong special tool. Yan. Yan. So, ito na siya mga paps. Iwan yung valve lock. Ito retainer. So, ito. Yung valve lock, ito yung retainer, tapos ito yung spring. So, yung spring na papansin nyo, yung mga malilitang gap sa ibaba. Okay? Tapos, sunod natin yung exhaust. Ito. Yan. Yung dalawa. Tapos, ito. Sa mga paps, ito, dapat ginagawa nyo to pag mag-engine refresh kayo or magta-top overhaul kayo. Isa sa mga dahilan kung bakit may loss compression, dahil may leak yung pinaka-valve niya, yung barbula niya. Ito. So, ito sa exhaust, yan. Ito sa intake, yan. Ngayon, ang gagawin natin, ililigtas natin yan. Lalagyan natin ng gasolina, titignan natin kung may tutulong gas dito. Okay? So, mahirap pero papakita ko sa inyo. So, iligtas lang natin yan, ganyan, kuha kayo gasolina, tapos, yan nyo dyan. So, ayan siya. May gasolina na yan. Ayun. May konti. Ayun. May konting lumalabas, mga paps. Ayun. So, sa exhaust, may konting lumalabas. Tingnan natin sa sa intake. Ito. Yan. Tingnan natin, ha. So, ayan din, oh. So, meron ding lumalabas, mga paps. Sa mga paps, ay nakita nyo kanina, nagligtas ako, parehong merong leak sa intake at saka sa exhaust. Ang gagawin ko rito, i-valve lapping ko na lang. So, ito siya. Yan. Tanggalin ko na. Kasi ito sa kabila. Yan. Yan. Okay na to. Di naman bengkong yung pinaka-valve niya. Lagay ko muna to dito. Tapos, yung pinaka-valve seal, papalitan ko ng bago. Tanggalin ko yung valve seal niya, mga paps. So, ito siya, mga paps. Papalitan ko ng bago itong valve seal niyan. Tapos tanggalin ko yung spacer niya, mga paps. So, ito yung spacer. Mga paps, sasabay ko na rin sa paglilinis itong cylinder block. Okay, so ngayon itong cylinder block, all goods naman. Nakikita nyo naman yan. Wala naman kayod. Yan. Sabay ko na rin sa paglilinis, mga paps. So ito, sasabay ko na rin sa paglilinis niyan. Ngayon, tanggalin ko na to. Yan, yung pinaka top ring niya. Ito yung top ring. Yan, kulay silver siya. So ito yung second ring. Ito parang brown siya. Yan, sa second ring. So ito yung oil ring natin, pero ito tawag dito oil rake. Yan. Tanggalin natin yung pinaka-expander ring niya. Yan. So, linisin natin ito, mga paps. Yan. Gasolina lang.
So, itong mga oil ring naman mga paps, ito, pinunasan ko lang yan. Tapos, itong expander ring, gumamit ako ng maliit na, gumamit ako ng precision na flat screw. Tapos, ginanong ko, tinanggal ko yung mga carbon. So mga paps, ito, dito tayo sa sa piston ring. Ngayon, setup muna natin 'to. Ngayon sa pag-setup nito, hindi basta-basta kasi pag ang setup nito mali, posible magkaroon ka ng ng pag-uusok. Ito, yun yung top ring, ito yung second ring, tapos ito yung pinaka oil rail, ito oil rail. Sa gitna ng oil rail, ito yung isang ring na tinatawag nilang expander. Sa motor na 'to, ito ang top, eto, yan, silver siya, yan, silver. Tapos, eto naman, yung second ring, medyo brown siya, yan. Tapos, eto naman, yung expander, para sa oil ring naman to, makikita mo, parang may mga siya, yung parang, yung pasigsag-sigsag. Pasigsag-sigsag siya. Nakita niyo sura. Yan. Okay? Tapos, sa naman, dito sa oil rail, makikita nyo sa bandang loob niya, ng ring niya, may linya na parang black. Tapos sa gilid, yan, silver na siya. Yan. So, okay mga paps, ngayon, nabanggit ko na yung mga ring. Ngayon, isa-setup na natin to. Imagine nyo na lang, ito yung bilog ko. Ayan, ito yun. Meron yung exhaust. Yung exhaust niyan, may mark dito. Ayan, nakita nyo naman. Ngayon, ito yung piston pin. Ayan, ito yung piston pin. So, yan yung itsura niyan. I-visualize nyo na lang. Ito, mahalagang matutunan natin sa pag-setup nito kasi hindi pa pwedeng yung gap niya, bawat ring may mga gap tulad niyan. Yan, may mga gap yan. Hindi pwedeng magkakatapat yan. Ibig sabihin, halimbawa, yung gap nito, ganyan, nakatapat-tapat yung ganon, hindi pwede yun. Kasi kapag ganon ang setup natin, posibleng maging mausok yung natin, yung scooter natin. Kaya dapat nasa tama tayo setup, pa-cross. Kumbaga iiwas natin yan, iiwas natin yan dyan. Halimbawa, ito isang ring, iiwas natin. So, ito yung standard na setup mga paps. Ito, dito tayo sa top ring. Sa top ring, nakikita nyo yung setup, ito, yan, dito, sa side na to. Okay? O nga pala, yung second ring, malalaman yan, may marka yan dito, nakalimutan ko. May marka yan dito nakalagay, 2T. Yan, may nakalagay dito yan mga paps. Hindi ko mapakita kasi sobrang late na nakasulat. 2T. Ngayon, ganito setup nito. Yung top ring natin, ilalagay natin. So, tandaan nyo, ito yung exhaust, yung may marka. Yung top ring natin, pag ganon. Okay? So, set natin yan dito. Yan. So, ito, setup niya, tignan niya. Yan, tignan niya. Ito siya. Yan. So, dito nakatapat. Ganun siya. Ang next natin, yung second ring. Dito sa pangalawang kanal naman. Yan. Gagawin nyo, ilalagay na ganyan. Okay na? So, ito, tapat natin sa kabila. So, kung mapapansin nyo, ganda na setup niyan. Yan. Ganyan. Yung isa. Tapos, ganyan. Yung isa naman dito. So, ganyan siya mga paps. Ito yun. Yung isang kanal dito, yung isa dito. Ayan ang setup. Ngayon, ang susunod natin, ito. Yung pinaka oil ring niya. Ngayon sa oil ring, meron yung tatlo. Ito, yung oil rail, saka yung expander. Sa oil rail, ito, pwede siyang magkapalit. Ito lower, ito upper. So, pwede siyang magkapalit. Kahit alin sa dalawa. So, ganyan magiging setup niyan. Ganyan. Isa dito, isa dito. Kahit magkapalit yan mga paps. Kahit sa baba, ito sa taas. Okay lang. Etong expander ring, yan. Pansinin nyo, yung expander ring, meron din yung kanal. Ito. Yan. Etong kanal niyan, hindi yan dito. Dito sa intake yan. So, ito yung intake sa taas. Ngayon ito, sa pagsasetup nito, ganito. Ito, dapat pataas yan. Pag ikakabit nyo, pag ganyan. Pataas. Okay, hirap pakita eh. Ganyan-ganyan, no?
Ganyan. So, pataas dapat ang setup niyan. So, setup na muna natin to. Yan. Setup ko to dito. So, yan. Nakasetup na siya. So, pag na-setup na natin yan, balik tayo dito. Dito naman tayo sa oil rail. Okay? Sa oil rail, pwedeng magkapalit yan. Ito, sa ibaba or sa taas. Basta mahalaga, ito, masunod natin. Hindi dapat siya magkakasabay na ganun. Dapat makasulungat na ganun. So, okay? So, ito, kapitan natin to dito. Yan. Tapos, nandito na siya, yung gap niyan, sa side na to. Okay, sa side na yan. Tapos, yung pinaka huli niya na oil rail sa baba, sa side na to. So, ayan, na-setup ko na siya. So, okay na to mga paps. So, tatandaan nyo huwag pare-parehas ng gap. Okay, dapat sundin nyo to, top ring, second ring, oil rail, saka oil rail din. Pa-X siya, magkasulungat siya. Tapos yung expander sa taas sa intake. Okay? So, ganun lang yan mga paps. So, ito mga paps, sa ano naman, sa connecting rod naman. Ito, paglalagay natin ito sa connecting rod, papasok nyo lang to dito. Yan, lalagyan nyo ng langis to, tapos pasok nyo dito. Tapos, yung lock, ito. So, may lock naman yan dito, lalagay nyo lang. Yan. Okay? So, ganun lang yan. Ngayon ito mga paps, pwede ko na itong ilagay dito para mamaya hindi tayo mahihirapan. So, ito, exhaust, tapos intake sa taas. So, ganyan yan. Lagay ko na ng langis to. Ito, malalaman nyo naman kung may kaya dyan, yan. Ito kasi yung hiwa nito, yung pinakaano niya, pa cross-cross. So, ibig sabihin good yan. Lagay na langis yan. Tapos ito, papasok na natin to dito. Ayan. Yan. So, okay mga paps, yan. Higpitan natin to. Yan, higpitan natin bago natin ilagay. Saka papalitan na natin ng bagong gasket. Yan. Ito yung base gasket na luma. Ito hindi na kailangan to ng gasket maker ng Beta Gray kasi bago naman papalit. So, may arrow naman yan. Hindi naman tayo maliligaw dyan. Yun ang arrow. So, yan. Ilagay natin dito. Lagyan natin yan dyan. Set natin yung pinaka-chain. Ngayon ito, ilagay nyo na to. Yan, ilagay nyo na to, yung pin. Tapos, kanina di ba nilagyan ko ng lock? Para konti na lang po problemahin ko mamaya na ipapasok ko na to. So ngayon, isushoot ko na to dito. Tapos yun, papasok ko na dito yan sa connecting rod. Yan. So, pasok na natin to. So mga paps, nilagyan ko ulit ng basahan para in case tumalsik tong lock, hindi malaki nga bala. Okay, so yan, double check. Tapos, hit natin to. So ngayon, nakabit ko na to. Ang gagawin natin, itutulak natin yan para matest kung talagang mahigpit yung lock natin. Kung talagang kumapit yung lock. Okay? So tulak natin yan. Pilitin yung tulak para sigurado lang. Tapos sa kabilang side. So ayan mga paps, ay tulak ko na. All goods naman, hindi naman lumalabas. So ito, lagyan na natin ng langis tong konti rito. Okay na, tapos papasok na natin yan. Okay, siguraduhin nyo nakaano yung pinaka, ano yung chain guide nya, saka yung pinaka chain nya. So pasok na natin. So nakasalpak na yan. So tapos babalik natin yung pinaka tensioner nya. Okay, so ating gasket. So mga paps, dito naman tayo sa cylinder head. Ito cylinder head natin, kailangan natin ito i-valve lapping. Ano ba yung valve lapping? Mapakita ko sa inyo. Ito kasi na valve lapping ko na ito kagabi. So ito yung barbula natin, ito yung valve. So yung valve lapping, ang silbi niyan, kailangan natin hasain itong part ng
valve head, okay, para lumapat siya sa may valve seat. Ano ba yung valve seat? Ang valve seat, ito. Yan yung valve seat, ito. Itong part na to. Yan. Yan. So, yung pinaglalapatan itong valve head. Yan. Para pantay na pantay siya. Ibig sabihin, walang uwang. Kaya nagkakaroon ng ng loss compression dahil may singaw dito sa part na to. So, ano bang gagamitin natin pang valve lapping? So, ito siya, grinding compound. Itong grinding compound na to, para tong liha na paste. So, meron niyang pino, at saka ito, meron niyang para sa magaspang, for wrapping. So, ito, kapag bago, dapat gumamit kayo ng ito, for wrapping. Tapos, pipinuhin nyo siya para kahit paano maging smooth yung pinaka-surface ng paglalapatan nitong valve face, okay? At maging smooth yung surface ng valve seat. So, bakit natin kailangan hasain itong part na to? Kapag nakalapat na siya ng ganyan, pantay na pantay siya. Ibig sabihin, lapat na lapat siya. Walang sisingaw dito. Paano ba natin i-valve lapping to? Meron tulad na bibili, ilalagay mo na siya dito na parang stick, tapos gaganunin mo. Pwede naman, eto, gagamit kayo ng hose sa ilalim, lalagay nyo dito, tapos papaikutin nyo, gaganon-ganon nyo. Pwede naman din, eto, gamit kayo ng lalagay nyo rito, tapos papaikutin nyo rito, ilalagay nyo rin dito. Pakita ko sa inyo. So, ganito gagawin nyo mga paps. Kuha kayo ng grinding compound, pahiran nyo lang to. Tapos, kuha kayo ng oil na konti. Pahiran nyo yung stem, yung valve stem. Okay, so pasok natin. Pwede kayong maglagay din dito ng oil, konti lang, dito sa part na to. Discarding nyo na lang. Yan. Lalagay natin yung hose dito sa ilalim. Yan. Tapos, gaganon-ganon natin yan. So, dapat ito, pag gumaganyan-ganyan siya, aangat-angat din. Aangat-angat nyo. Check natin. So, ito siya. Kung mapapansin mo, yung kulay itim, di ba? Ayan siya. Tapos, biglang nagkaroon ng silver sa gitna. So, dapat yan kakulay nito. Yung gilid na yan, no? Yan. Kakulay halos nito. Yan. Okay. So, yan. So, sa kabila naman tayo, yan. Dito naman tayo sa intake. So, same process lang din. Pero, pwede kayong gumamit ng ganitong diskarte, mga paps. Halimbawa, ito. Ganyan ang ganyan. Pwede nyo lagyan ng konting oil, diskarte nyo, pero ayan, pwede rin. Yan. Tapos, yung valve stem lagyan natin. Yan. Yan. Tapos, ito, papasok ko sa ilalim. Yan. Okay. Tapos, yan. Gagawin nyo. Diskarte nyo. Yan. So, ito na siya mga paps. Ayan. So, ito na siya mga paps. So, okay mga paps, pagkatapos nating mahasa yan, ibabalik ko na yung spacer. Tapos, ibabalik ko na yung valve seal. Ito, bagong valve seal yan. Ayan. Tapos, ibabalik ko yung valve spring. So, ayan, patungan natin ito. Gumamit na ako nito mga paps. Ayan. Yan.
yung valve spring yan, kung ano yung maliliit na gap, yun yung sa ilalim. Okay? So, ito. Tignan natin yan. Yan, yung pinaka-retainer. Tapos, yung valve lock. Yan. Tapos, ito, valve installer. Yan, gamit tayo ito. Okay? Special tool. Push natin yan. Okay? So, nakalock na siya. Pukpukin natin para tignan natin kung kakalag yan. Hindi naman kumakalag. Tapos, kabila naman tayo. So, same din. Yung malilit na gap sa ilalim. Tapos, yung retainer. Yan. Tapos, yung valve lock. Yan. So, pupuin natin. Okay, hindi naman kumakalag. Sa mga paps, ito, ililigtas na natin to. Unahin muna natin dito sa exhaust. Okay, so, yan. Gasolina. Yan. Hop, hapon. So, ayan siya. So, ayan, ginakita naman. Walang leak yan. Yan. Walang moist, walang leak. Kasi yan yung gasolina na ipon. Kasi ang gagawin yung discard dito mga paps, kung meron lang leak na konting-konti o para mas malinis siya, pupukpukin nyo to. Yan, pupukpukin nyo para yung mga maliliit na dumi matanggal. Okay? Pukpukin nyo lang to. Tatalsik-talsik yung gasolina niya. Ingat lang kayo. Ganyan lang. Para sigurado lang yung maliliit na dumi matanggal. Okay? Nasa natin ulit. Okay na. So, ayan siya. Yan. Nakita nyo? Yan, wala na. Okay, so goods na yung exhaust. Ngayon, susunod natin itong intake. So, susunod natin mga paps itong intake. So, ito, gasolina uli yan. So, ano natin? Okay, napaw na. Yan. So, yun, napaw na. Ngayon, tignan nyo kung magkakaroon ng leak yan. Ang gagawin ko, para matagtag yung dumilalo, matanggal, pupukpukin ko to. Ito, konti-konting pukpuk lang mga paps yan. Hindi naman dapat sagad na sagad. Yan. Okay. Tapos, punasan natin ulit. Natin na. So, yan siya mga paps. Nakitang-kita naman. Ayun. So, yan. So, wala yan. So, ayan siya mga paps. Okay. Tapos ito, yung ano, yung gasolina. So, hindi nagbabawas. Ayan siya mga paps. Ayan. So, okay mga paps, ang susunod natin dito itong camshaft. Ngayon, sa paglalagay nito, lagyan muna natin ito ng oil. Sigurado. Ayan, oil. Taka natin. Ayan. Okay? Tapos, kapag ibabalik nyo to, dapat ito, yung pinakabakal dito, nakikita nyo ito, lulusot yan dito. Tingnan nyo. Tapos, itutulak nyo siya. Yan. So, okay na. Tapos, ibabalik na natin yung rocker arm. So, ito yung rocker arm. Babalik ko na ito mga paps. Unahin natin yung exhaust. Yan. Next natin, yung intake. Lagyan din natin ng oil. Tapos, natin ito dito. Tapos, ayan siya. Okay na. Yan na siya mga paps. Tapos, ang gagawin natin, ibabalik lang tayo yung pinakalock niya. So, huwag nyo kakalimutan ito mga paps ha. Yan, ganyan ang posisyon niya. Yan, ganyan.
Lalagyan natin yan dyan, dito. Yan. So, ito na siya mga paps. Tapos, ibabalik na natin yung oxygen sensor. Ito yan. Yan, okay na to. Tapos, babalik natin spark plug dito mga paps. So, ayan na siya mga paps. So, ito mga paps, bago natin ibalik yung cylinder head, balik muna natin yung chain guide dito, sa baba. So, ayan na siya. Tapos, yung cylinder head gasket. Di naman tayo maliligaw kasi meron yan dito. Pattern yan. Alalagay ko yung cylinder head dito. Sasalpa ko na yan dito. So next natin mga paps, ito, babalik natin yung malaking allen dito, sa dalawang to, dito at saka dito. So ito, yan, balik natin to. So may arrow naman yan, yan, ganyan siya. Gamit tayong torque wrench dyan. Okay, so pa-X yan. So pagkatapos natin higpitan to, isa-set up na natin yan. Meron yung parang kanal dito. Dapat yan nakapasok to, itong sprocket. Tapos, meron yung mark dito, yan, nakikita nyo. So may mark yan, kalagay yan dyan, yun o. Dapat yan nakatapat dito. Yan, sa may arrow na yun. Tapos, kapag na-timing nyo na yan, natapat nyo yung mga yan, i-check nyo sa magneto. So, sa magneto, okay na yan. Naka-timing na rin yan. Yan. So, higpitan ko na to. Yan, higpitan ko yan mga paps. So, yun yung pinaka-timing niya. Ayan, nakikita nyo. Dapat yan nakatutok yan dito. Yan, siya nakatutok dapat. Dapat. Ayan, isang yan. Pag okay na yung timing, i-release nyo na to mga paps. Okay, i-release nyo yan. So, ganito mga paps, pag hihigpitan natin, ganyan ang gagawin nyo. Habang hinihigpitan nyo yan, dapat may hahawak dito sa kabila. Dapat merong hahawak dito sa magneto side, may kokontra. So, ngayon, iba-valve clearance na natin to. Okay, so ito, 0.06 sa intake. So, mataas to. Okay. Tapos, sa exhaust, 0.23 yung nagagamitin ko. Oy!
So okay mga paps, yan, tetest ko na yung kickstart nito. Yan natin ha. Yan. Kailan nyo? Okay. Yan. Wala na mausok. Yan. Ulit. Sila natin. Hulog ang ano ko. Hulog. Pa. Ayan, tignan mo, may usok. So ayan mga paps, nakita nyo, isang kick na lang siya, okay na siya, tapos wala na siyang usok. Ngayon, yung nakikita nyong narinig yung Logitech, re-adjust ko na lang mamaya yung valve clearance, okay? So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to in case na magta-top overhaul kayo ng Mio i125, okay? So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo na kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.